Kaya namin ito sinasabi sa inyo, kasi ang ating mga katutubo, no, sila talaga ang pinagbuntungan talaga ng karahasan ng CPP, NPA, NDF. Nakaranas sila maraming beses, pinapatay sa harap nila yung mga anak nila, yung mga tatay, yung mga kapatid. At sila talaga yung kinaya-kaya nitong mga CPP, NPA, NDF. Kaya namin ito sinasabi sa inyo kasi kayo ang laban dito. Kayo ang puwersa. Pag alam ninyo, ipaglalaban natin ang ating mga kapatid na katutubo. Kaya namin ito sinasabi sa inyo kasi ang ating mga katutubo, no, sila talaga ang pinagbuntungan talaga ng karahasan ng CPP, NPA, NDF. Nakaranas sila maraming beses, pinapatay sa harap nila yung mga anak nila, yung mga tatay, yung mga kapatid. At sila talaga yung kinaya-kaya nitong mga CPP, NPA, NDF. Kaya namin ito sinasabi sa inyo kasi kayo ang laban dito. Kayo ang puwersa. Pag alam ninyo, ipaglalaban natin ang ating mga kapatid na katutubo. Kaya namin ito sinasabi sa inyo kasi ang ating mga katutubo, no, sila talaga ang pinagbuntungan talaga ng karahasan ng CPP, NPA, NDF. Nakaranas sila maraming beses, pinapatay sa harap nila yung mga anak nila, yung mga tatay, yung mga kapatid. At sila talaga yung kinaya-kaya nitong mga CPP, NPA, NDF. Kaya namin ito sinasabi sa inyo kasi kayo ang laban dito. Kayo ang puwersa. Pag alam ninyo, ipaglalaban natin ang ating mga kapatid na katutubo. Kaya namin ito sinasabi sa inyo kasi ang ating mga katutubo, no, sila talaga ang pinagbuntungan talaga ng karahasan ng CPP, NPA, NDF. Nakaranas sila maraming beses, pinapatay sa harap nila yung mga anak nila, yung mga harap nila yung mga anak nila, yung mga tatay, yung mga kapatid. At sila talaga yung kinaya-kaya nitong mga CPP, NPA, NDF. Kaya namin ito sinasabi sa inyo kasi kayo ang laban dito. Kayo ang puwersa. Pag alam ninyo, ipaglalaban natin ang ating mga kapatid na katutubo at pag ipinaglaban natin sila, pinoprotektahan natin sila, ganun din ang ginagawa natin sa ating bansa. Correct. And from 2015 to 2018, before ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, mga kababayan, Ma'am Lorraine, Atty. Busantog, more than 600 cases of pamamaslang, tribal execution sa harap ng mga baryo sa Mindanao ang ginawa ng NPA. And 25 of these are mga tribal leaders na high level na mga kilalang lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Pinatay ng NPA sa harap ng mga baryo na ito. Bago mabuo ang NTF-ELCAC at sinabi ni Pangulong Duterte, enough is enough. Kabahagi po dyan sila sa Torocampo, Franz Castro, at ang mga urban operatives nila, including si Caloy Zarate, using the party list and using their NGOs and mga institutions and front organizations para mangalap ng pondo, magbigay ng abogado, mag-recruit at mag-cover up. At saka sinigurado nila, no, kung hindi nila pinapatay, sinigurado nila na yung lugmok sa kahirapan ang ating mga IPs na hindi magkakaroon ng eskwela or kung magkakaroon ng eskwela, peke na eskwela na kung saan ay mga training grounds ito, training camps para maging terorista ang mga anak ng mga katutubo. So ito ang ginawa nila, talagang lugmok sa kahirapan, gutom, ignorante, wala silang kahit yung palikuran, wala sila. Sinigurado ng CPP, NPA, NDF. Katulad niyan ng ginagawa nila Franz Castro, nila Satur Ocampo, at saka nila Carlos Zarate. Ngayon, it's interesting to me, no, Eric and Atty. Busantog, mga kababayan, na yung ginagawa nilang press con na yan, hindi naman bago yan. No? Inuulit lang nila yan. Template yan. Pero gusto natin sabihin sa kanila, tapos na yan. It will not work anymore. No, tapos na yan. Thank you, Ma'am Lorraine. Atty. Busantog, ikaw po ay kilalang advocate and defender. Hindi lamang ng karapatan ng mga mamamayan, kundi more particularly ng mga karapatan at kabutihan ng katutubo. In fact, you established yung IPRA Watch. IPRA Center. Now, IPRA Watch also. Ay, IPRA Watch. Atty. Busantog, ang tanong namin sa iyo dito sa Pilipinas Ating Mahal, gaano ka naapektuhan bilang isang katutubong leader at katutubo yourself from the Cordillera region sa mga kapatid nating mga at kabatang katutubo na may kapal ng mukha pa ang itong mga operatiba ng CPP, NPA, and sa urban areas para palabasin na ang gobyerno pa ang nagbibiktima sa kanila at ipababasura nila ang pending cases na napakaseryosong ito. Yes. Kasi usually ang tinatanong dyan, alam niyo pala na may mga ganyang violations, anong ginagawa niyo? Actually, we filed cases against them. Yung mga statement ni Ma'am Lorraine regarding yung mga namatay na bata sa loob ng Haran, ginagawang training grounds, yung mga salugpuan schools. We actually filed kasi may mga bata tayong nakuha or who are willing to execute judicial affidavits kung ano ang ginawa sa kanila sa loob ng Haran, and they were able to testify na
during these times, tinuturuan po kaming gumawa ng bomba. that is Tinuturuan po kaming mag-ambush, especially ng mga armed forces natin. So tinuturuan silang pumatay ng kapwa Pilipino. And the fact is that they are willing to execute judicial affidavit and actually testified. So these cases are ongoing. So we are not speaking here on a vacuum na parang wala tayong pinanggagalingan. We are doing what we can, but it's also a part of our obligation to hindi naman to share this burden to the Filipino people, but to share the stories of these people to the Filipino people para sabihin naman nila na government, tignan niyo man yung nangyayari na ito. Tama. Attorney Besanta, I have a Sige, ma'am. question. Go ahead. The reality is, there are a lot of phony, no? Totoong mga katutubo sila, but they create NGOs that pretend to be to fight for the rights of the IPs, but in reality they're not. Yes. And this has caused a lot of grief to our IPs, no? So, could you just speak about that a little bit and how important it is for the IPs to have real representatives, no, who will really take care and protect them? Yes, attorney. During my stay to different IP communities, from north to south, hanggang Palawan, with sa Central Visayas, I was given the privilege and the opportunity to visit and stay in many IP communities. One thing I realized that matatalino sila. No? Yeah. The lack of formal education is not a hinder for them to give up statements full of wisdom. And the thing that I realized that one of the biggest discrimination against IP people is that people are speaking for them in the assumption that these are the words of the IP community, while in fact, the IP community can actually speak for themselves. At minsan yung mga nagsasabi na ito yung mga gusto ng mga IP community are in fact hindi yun yung gusto nila. So I think as response to Ma'am Lorraine, these are, I think, the thing that the government has to look into, that when they engage the IP communities, they engage the real leaders of the community. Huwag ka nang dumaan sa mga NGO na yun. Kasi the IP community is an NGO itself. Yes. That is a community organization. That's the Indigenous Peoples Organization in itself. Yung Council of Leaders nila, their right to self-determination, their own setup is in itself an NGO that you can basically engage by passing through legitimate leaders. You listen to IPs by listening to the leaders. Huwag kang makinig, nakala mo na nakinig ka sa mga IP people by hearing voices outside or people living outside of the communities. Categorically, Ma'am Lorraine, itong pinupuna, Attorney Marlon, mga kababayan, ni late Mayor Ganggangan, ng tinukoy niyang Cordillera People's Alliance. Yes. The brave and the full of wisdom mayor, the late Mayor Ganggangan, we miss you, Mayor Ganggangan. Nang binanggit niya itong Cordillera People's Alliance, sabi niya, gamit yan ng CPP, NPA, ND para pagkapirahan ang mga katutubo. And who are they to arrogate upon themselves na i-represent nila kami mga taga-Cordillera? That's true. So, hindi kayo NGO. Kayo ay mga racket center. Pag sinabing racket, doon ang gagaling ang diskarte sa, panoorin ang tunay na pangyayari, sa balikan natin yun. Pero Maya-maya. shout out tayo kay Mayor Ganggangan. Mayor Ganggangan. Naiyak ako. Honestly, naiyak ako. Yun ang katuwa namin nila, Ma'am Lorraine. Sa paglaban sa isa sa pinaka-grabbing NGO. Ito na. I think footage lang ito, ma'am. Hindi pa yata na-recover ang buong video. Ihahanda natin. Footage lang siya. Ang ipinapakita, these are actual video footages and pictures collected during the time na inaresto sila sa Toro Campo, if I'm not mistaken. Yan si Franz Castro. Ito, ma'am, ay Attorney Marlon. Yan yung pinapadismiss nila Carlos Zarate. 2018 yata ito nangyari, if I'm not mistaken. November 2018. Itong gusto nilang ipadismiss. So, kita nyo, kinoconfront sila dito ng, can we have the audio? Para kahit sila mga briefly lang. pasang-sisiw. Sige. Sige, babalikan natin. Abot mo. Tama na. Ayan na. Ang paggamit sa amuan. Maayos lang nag-altumos bukid. Suportahan rin ang mga nagtibo. Di rin dyan sa mga bata. Di rin pabakwito nawa may giras bukid. Kaya ka na doon mga bata dito. Huwag giras bukid. O di mo sata ang NGOs, walay kasamok sa bukid. Ingat kami. Sa tinudan ako, nag-abot na ko 73 years din sa bukid. Pero wa kakadara. Hirom lang namo kani adto pa. Wa na gidaran mga bata. Unya karon na lang pud pa nayaw nga di kas ubos.
ang pangayaw diri sa amo gikan sa bukid. Di na mo hudton ang dili hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa karon. Na dito mga tao. Ay ko ninyo ang nag-adto saran kailan ako nagtanan. Pero alam ko, walang ko nagsaba. Kayo man ka, tanawa. Naanay mga advertise sa radyo nga sayaw-sayaw ang mga nagtibod to kan mangayo og suportas sa inasod. Hibaw anamo ma sa ato pa ang amo mo na ura ibaligya ang tribo namo. Ganit sa ato ninyo diri kaparo, dili makaabot ang mga tribo. Unya karon hinon maabot na sa Davao. Dili ka pwede. Nangunguha ba mga bata sa lain-lain grupo? Wala. Makaadto mistagom kung na-invitation sa kuha dito, governor. Pero dili mo imbita, dili mo adto. Mura na makirilimos ang taga-bukid, dili pwede manikamot magaling ng magtrabaho aron makataon ang mga kabataan sa bukid. Karon lang nga panahon nga pagsulod dito na isamok. Kaya pagkagabi maayo ang NGOs, may istorya sa mga bata. Pagkagabi o di mamakwit, nai armado mo saka. Unsa man na. May magnangit amig away. Wala man eh. Interpret sana, nang ikaw mong interpret sila. Wala man nangit ang away ang mga nitibo. Wala, sutian mo, walay mo saka nga sundaro kung wala ang sapikas. Tingnan mo, sa tinuod lang. Unya, maudi ay nagipatay ang ato. Ayon, mga kababayan, Attorney Busantog, Ma'am Lorraine. Si Bay Pilar po, mga kababayan na nagsasalita dyan. She is one of the respected tribal chief at considered na mayor ito, alkalde ng Talaingod communities ng mga katutubo sa Davao del Norte, sa Talaingod. Attorney Busantog, Ma'am Lorraine, tinumbok mismo ni Bay Pilar at ng mga tribal council leaders nila na ang grupo ni Satoru Campo at Franz Castro na nagpapakilalang NGO at mga party list at nagdadala ng kung ano-anong kunwaring serbisyo ang pinagmumulan ng kaguluhan sa kanilang komunidad sapagkat sila ay dugtong na mga armadong umakyat at pumapasok sa mga baryo sa lugar ng mga katutubo sa Talaingod at paligid nito. Eric, Attorney Busantog, sabi ni Uni Wells sa chat natin, dapat makita yan ni Secretary Angara na una na nakapag-meeting si Castro imbes na kay VP Sara. Correct. Kailangan pakita natin yung video na yan kay Senator Angara para malaman niya kung sino yung nagpapanggap At pupuntahan din hangin. natin siya, ma'am. Yeah. We will go there at i-discuss namin ito nila, Ma'am Lorraine, and we will invite Attorney Busantog. And kung makakuha kami ng representative from Mindanao mismo na MEPSIL. We will do that. Yeah, thank you for the netizen. Attorney Busantog, your reaction before we shift to another topic. Ang daming laman ng sinabi ni grabe. Bay Pilar. Unang-una sabi niya, hindi namin ugali yan. Saka, hindi pwedeng Ano yung hindi nila ugali? hindi naman ugali na Naglilimos. pumunta ka doon para mag-rally. That's At mamalimos. number one. No? Mamalimos. Pangayaw sabi niya, I think pag inalis mo ang mga bata sa lugar, sa kanilang lugar, pangayaw, I think if I understand it correctly, parang that's an invitation to war. Yeah. So, that's a part of their culture. You can never do that. Sabi rin niya na 73 years old na siya na nasa bundok. Pag walang kabila, walang away. Walang akyat na sundalo. Tama. Pati yung asawa niya pinatay. Pinatay. Hanggang ngayon, hinahanapan ng hustisya. So, ang sabi niya, alam naman niya, dadalhin na naman yung mga bata para picture-picturean tapos ibibenta. No? Ibibenta kami mga tribo para makakalap kayo ng mga donations. Correct. And sinabi niya, kayong mga kabila, di ba? So, nirintag niya ba sinano? No? So, dapat nating kasuhan si... dapat natin mangkasuhan si Bay Si Bay Pilar? Oo. Oo. Kasi sinabi niya, kayo sa Toro Campo, kayo nasa kabila. At sinabi niya kasama ng mga armado sa gabi. So, filean ba natin ng writ of amparo si Bay Pilar? Si Bay. Yan ang totoong mukha ni Franz Castro. Yan. Senator Angara, at sa mga taga-DepEd, ito po si Franz Castro, ang nagpapakilalang de facto DepEd Secretary, kasi ipinipilit niya yung sarili niya na DepEd Secretary din siya, although ang designated si Angara.